ang validity period nito ay lifetime since wala po itong expiration. Kaya naman nung nagsimula ang PhilSys registration, ay madami ang nagpa-register dito para magkaroon ng valid ID. Pero sa dami ng nagpa-register sa PhilSys, madami pa din po ang hindi pa naka-receive ng national ID. Pero ako po ay fortunately kasama na sa mga na-deliver at nakakuha na ng national ID card. Nagpa-register po ako noong Hi there! I'm HR Leia G and welcome to my channel. For today's video, magbibigay ako ng update tungkol sa delivery ng aking National ID Physical Card. By the end of this video, malalaman natin kung gaano katagal ang inantay ko bago dumating yung aking ID at kung gaano ba talaga katagal dapat ma-deliver ng PhilSys ang ating National ID Card based sa registration process. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ang National ID or kilala din sa tawag na Philippine Identification System Card or PhilSys ID at tinatawag din na Philippine Identification Card or PhilID ay additional government valid ID na maaari nating gamitin para ma-verify yung ating identity. Ito ay ina-accept na valid ID sa pagkuha ng ibang ID at documents tulad ng passport, driver's license, NBI clearance, police clearance at madami pang iba. Maaari din natin itong gamitin sa mga bank transaction at sa pag-verify ng ating e-wallet account tulad ng GCash and Maya. Ito po ay makukuha sa pamamagitan ng pag-register sa Philippine Identification System or PhilSys. Ang pagkuha nito ay libre at walang bayad. At ang validity period nito ay lifetime since wala po itong expiration. Kaya naman nung nagsimula ang PhilSys registration, ay madami ang nagpa-register dito para magkaroon ng valid ID. Pero sa dami ng nagpa-register sa PhilSys, madami pa din po ang hindi pa naka-receive ng national ID. Pero ako po ay fortunately kasama na sa mga na-deliver at nakakuha na ng national ID card. Nagpa-register po ako noong 2022 sa Mall-Based Registration Center at dumating yung aking PVC national ID after 2 years. Yung sa sister ko naman ay after 1 year bago niya nakuha yung kanyang ID. Kung pagbabasehan natin yung Citizen Charter ng PhilSys Registration Center or yung detailed step-by-step process ng registration na sinet ng PhilSys na kung saan naka-indicate dito yung timeline from registration hanggang sa delivery ng ating national ID, naka-indicate po sa last page ng Citizen Charter na kung walang possible duplicate sa record, ang total processing time ng PhilSys registration hanggang sa ma-deliver ang national ID ay aabot lang dapat ng 10 working days, 2 hours, and 9 minutes para sa may mga delivery address within NCR. Kung ang delivery address naman ay within Luzon, Visayas, or Mindanao, ang total processing time simula registration hanggang delivery ng ID ay 12 working days, 2 hours, and 9 minutes. Para naman sa mga nakatira sa remote areas or mga liblib na lugar, ito ay aabot naman ng 35 working days, 2 hours, at 9 minutes. Ang total processing naman para sa may mga possible na may duplicate record ay 10 working days, 2 hours and 46 minutes para sa mga nakatira sa NCR. Kung ang delivery address naman ay within Luzon, Visayas, at Mindanao, ang total processing time nito ay aabot ng 12 working days, 2 hours, and 46 minutes. At yung mga nakatira sa remote areas ay aabot naman ng 35 working days, 2 hours, and 46 minutes. Kung
masusunod lang ng PhilSys yung total processing time na sinet nila, dapat pala in less than 2 months ay makukuha na natin ang ating national ID. Pero sa actual process, umaabot ng years bago ito ma-deliver. Madami pa ang hindi pa nakakakuha ng kanilang national ID. Isa sa reason na sinasabi ng PhilSys at ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP kung bakit nade-delay ang delivery ng mga national ID ay dahil sa mabagal na paggawa ng supplier ng national ID. Kaya naman recently ay nag-decide na ang BSP na i-terminate na ang kontrata ng kanilang supplier dahil sa hindi nito makomply yung timeline na nakalagay sa kanilang kontrata. Pero umapila dito ang national ID supplier. Dahil dito, ito po ay dadaan pa sa mahabang legal battle at possible na mas mapatagal pa nito ang pag-deliver ng mga national ID. Pero ayon naman sa BSP, binibigyan nito ng go signal ang PSA na maghanap ng alternatives para mas mapabilis ang production and distribution ng national ID cards. Pero habang wala pa ang national ID, maaari naman tayong mag-request ng e-fill ID or yung printable copy ng ating national ID. Ito po ay may same function and validity tulad ng national ID na magagamit natin as proof of identity. Pwede din tayong kumuha ng digital version ng national ID na maaari namang ma-generate gamit ang eGovPH account at National ID Check website. Tulad ng National ID Physical Card at e-fill ID, ito din ay may same function and validity. Hopefully, makahanap ng alternatives ang PSA para mas mapabilis na ang production at distribution ng mga national ID dahil marami sa mga nagpa-register sa PhilSys ang taon na ang binibilang ay hindi pa din dumadating ang kanilang mga national ID card. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.